Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin si San Carlos Luanga, Charles Luanga at ang kanyang mga kasamang martir. Sila po ay mga santo, mga martir mula sa bansang Uganda. Dahil sa kanyang paninindigan sa kalinisan ay tinanggap ni Charles Luanga, kasama rin ang kanyang mga kasama, ang mamatay para sa pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita,
Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping, ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, poon, sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro po ang unang magiging tanong sa atin, pwede po bang ganun ang setup ng ating kasal? Kasi syempre sa Catholic faith, sa Catholic marriage po, di po ba, kinakasal lang ang isang pares, tapos kung mabalo,
Ibig sabihin ba, pwede din nating i-apply yung Mosaic law na sinasabi ng mga Saduseo? Hindi po sa atin yan, ha? Ang sa atin po, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. At mananatili silang matapat sa hirap at ginhawa, sa dusa at kahirapan. At sa hanggang kamatayan, sila ay magsasama. Kaya po yan po ang pangako sa atin. Pero bakit kailangan nating mas bigyang pansin ito? Bakit ba ikinakasal at least doon sa kultura po ng mga Hudeo, bakit mahalaga yung kasal na iyon na maipagpatuloy at the same time, kailangan na magkaroon ng isang anak? Kasi parang yun ang hinahabol, no? Kasi ikinasal doon sa panganay, hindi nagkaanak. Ikinasal sa kasunod, hindi nagkaanak. Parang ang hinahabol, kailangan magkaroon ng isang anak yung babae. Ganito din po kasi ang idea niyan sa kultura nila. Una, sa marriage po nila, ang pinaka-provider ay ang lalaki. Therefore, ang babae ay talagang sa bahay nagtatrabaho. At ang alam ko po sa Jewish law nila, noong panahon ni Jesucristo, hindi talaga pwedeng magtrabaho ang isang babae. Ngayon, kung siya ay nabalo at wala siyang anak, walang magtatrabaho o bubuhay para sa kanya. Kaya ang pinakamainam ay magkaroon siya ng isa pa uling asawa. At hindi naman po siya pwedeng mag-asawa nang wala sa kanilang lipi. So, ang susunod niya na pwedeng maging asawa ay yung kapatid ng kanyang asawa. Kaya, yun ay procreation, idea of procreation, and at the same time, sustenance, provision o provider. Kailangan merong isang provider sa pamilya. At napakahirap po ng ganoong idea lamang pagdating sa kasal. Sa atin po, sa marriage ng Catholic faith, ano ang sinasabi? Na itong lalaki at babae ay magsasama kung papaanong naging tapat si Jesucristo sa kanyang simbahan. Ang ganoon din ang isang matatag na relationship na sinasabi tungkol sa kasal. Pero dito po sa ating mabuting balita, ginamit ito para mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng resurrection. Maganda kasi yung tanong, valid yung tanong. Kung napangasawa ng lahat ng babae, yung magkakapatid, yung 7 magkakapatid, sino na ngayon ang kanyang asawa pagdating sa kabilang buhay? Di po ba? Valid yung tanong kung tutuusin. Pero parang naiwan sa earthly idea. Bakit? Kasi dito sa mundong ito, bakit ka nag-aasawa? Dahil kailangan mo ng may kaagapay sa buhay, katuwang sa buhay. At bukod pa doon, bakit ka nag-aasawa? Para may magtuloy ng inyong pangalan, ng inyong lahi. Yan po ang... Pero sa langit, kailangan pa ba na may provider kung ang Diyos na ang provider mo? Kailangan bang may magtuloy ng lahi mo kung ang Diyos mismo ay siyang kasama mo? Ang idea kasi ng Saduseo ay hindi pang reincarnation. Yun po'y mas fit sa tinatawag na hindi pang resurrection, kundi pang reincarnation ang kanilang idea ng muling pagkabuhay. Na kapag muli kang nabuhay, back to suffering, back to lahat ng mga ginagawa mo dito sa mundo. Kung pati kasalanan mo, pwede mo ring gawin. Kasi muli kang nabuhay. Back to your normal life dito sa mundong ito. Pero ini-emphasize ni Jesucristo, mali ang understanding nyo. Dahil ang muling pagkabuhay ay mabubuhay tayong tila katulad ng mga anghel. Kung yun po ang pagbabasihan natin, ano ba ang mga anghel? Ang mga anghel hindi na kailangan ng pagkain. Wala namang anghel yata na nagutom. Pagka po yung sinasabi niyong anghel, humihingi ng mga alay, naku, hindi po yan anghel. Mag-ingat po kayo sa mga ganyan. Ang anghel, hindi na kailangan ng ibang protection kasi kasama nila ang Diyos. Ang anghel, hindi kailangan ng panibagong lahi dahil sila mismo ay kumpleto na. At the same time, ang anghel, wala ng kamatayan. Because they are perfected as creation of God, as spirits.
So, they do not need suffering to experience suffering nor experience death. Pero tayo, bilang mga tao, nandito tayo sa mundong ito. We experience death and suffering here on earth. Pero pag muling nabuhay, hindi nakasama ang suffering and death. Kasi resurrection, that is, ang tawag nga natin sa resurrection, that is the victory of Jesus Christ over sin and death. So kapag tayo muling nabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sigurado, hindi kasama doon ang pagkakasala muli natin. Dahil ang gusto ng Diyos ay makapiling tayo. At syempre, hindi na rin kasama doon ang kamatayan. Dahil kapag kapiling na ang Diyos, ibig sabihin that is eternal life. Eternal life. Kaya yung idea ng Saduceo, ng mga nagtatanong kay Jesucristo tungkol sa muling pagkabuhay, maybe they are really confused on what reincarnation is compared to resurrection. Alam niyo po ba yung ngayon maraming mga short series sa cellphone, whether in Facebook o di kaya po sa YouTube, whatsoever, merong mga short series, usually Chinese, na ang concept ay edi siya'y namatay, tapos muli siyang mabubuhay, tapos siya'y maghihiganti, at kung ano-ano pa. Kung gano'n ang klase ng resurrection na mayroon tayo, we will just live in miserable life, in despair, in anger. Pero hindi eh. Kasi when it comes to resurrection, ano ang ating laging sinasabi? It is eternal happiness. At kapag ka eternal happiness, syempre, dapat wala na doon yung idea ng suffering. Ngayon, idikit natin sa first reading natin. Bakit mahalagang in-emphasize ni St. Paul, lalo na sa kanyang sulat kay Timoteo, ang endurance. To endure what is here on earth. Kasi what we endure here on earth sanctifies us. Hindi pwede na pupunta ka ng langit kahit ano lang gawin mo dito sa mundong ito. Masama, mabuti, hindi pwede. Dapat nagpapakabuti. Nga lamang, sa mundong ito, pag nagpapakabuti ka, na-challenge ka din. Bakit? That purifies us. That cleanse us from our sins. Ang pagpapakabuti at pagsunod sa Diyos. Kaya kung ang ating ini-envision of all things, and did you love your neighbor as yourself? Muli, binabalik tayo doon. Dahil nung sinabi kay Moises na ng Panginoon na ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ipinapaalala sa atin na ang Diyos na ito ay Diyos na mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Kasi kung Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac, mga patay na po ito. Noong mine-mention lagi ito sa Bible, itong mga ganitong part, mga patay na sila. Pero ang pangako ng Diyos ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalulupig ng kamatayan. Bagkus, nung sinabing, ako'y Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, ibig sabihin, inuulit sa atin, kaya mayroong resurrection from the dead dahil ang Diyos na ito ay mas makapangyarihan kaysa kamatayan at paghihirap sa mundong ito. Amen. Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat bilang gawin nilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din po natin ang ating mga kasamahan, mga nananalangin sa pamamagitan ng istasyon nitong Radio Veritas, yung mga Eucharistic adorers natin sa mga sumusuporta sa ating misa sa araw-araw. Ipanalangin natin sila sa poong may kapal. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ang lahat ng pag-iral. Pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Carlos Loanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapiling namin, may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Carlos Luanga at kanyang mga kasama, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mamagamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang
sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sana asamin natin ang buhay na walang hanggan. Maraming nangyayari sa ating bansa marahil dahil ang inaasam ay kung ano ang material dito sa mundong ito. Pero sa huli, lahat ng iyan ay maiiwan. Dahil ang tunay na ating kapayapaan at tunay na reward na dapat nating asamin ay ang makapiling ang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihain na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, buong puso kitang nasasalamatan ang kahangahangang ginawa mo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.